Good day mga boss, another day, another OTJ. So ngayon nga mga boss, nandito tayo ngayon sa MDU1. So kung nakikita nyo nga guys, dito sa likod ko, ito yung mga ibablog natin ngayon. Ito yung mga ibablog natin, which is, ito guys, ginagawa talaga to dito sa MDU1. As in brand new talaga guys. Dito guys, nag-assemble sila ng mga military jeeps, yung kagaya nito. Yan. Diba, napakagandang opportunity na nandito tayo ngayon para ipakita sa inyo guys kung paano binubuo yung mga ganitong mga jeep. At akala ko nga guys, wala na nagbubuo ng mga ganitong mga owner. Actually hindi siya owner type jeep eh. Kasi siyang jeep, wheelies yung kanyang body. Karoon tayo ng chance para ipakita sa buong viewers natin kung paano siya buuin. At kung interesado nga kayo mga boss dito sa ating mga units na to, yan, pwede kayong bumili dito, pwede rin kayong mag-PM sa akin. Kasi mga boss, dito sa MDU1, ang mabibili nyo lang dito is yung pinakakahan niya. Baga yan, isang buong ganan, pero wala pa siyang engine. Pwede nyo siyang i-turn over sa amin sa Team Garute para lagyan natin siya ng mga makina na gusto nyo. So ano pang hinihintay nyo? Tara! So ngayon guys, kasama natin si Sir ang marketing team dito sa MDU1 yan. Sir, pakilala ka muna sa viewers natin. Hello, good morning. Ako si Ranchel, marketing officer ng MDU1 Enterprises. So yun nga, sasamahan tayo ni Sir sa factory para ipakita niya sa atin kung paano buuin itong mga jeep. Yeah, let's go! So, sir, papasok tayo sa mismong factory ng MD1. Ito sa kaliwa, 200 tons na machine. Dito binabagsak yung mga top cowl, windshield, mga side panel. Ito naman yung sa 1,200 tons na machine natin. Ito yung mga pang-flooring natin. Ginagamitan din ito ng press para sa sidings ng body. So, ito naman yung 300 tons na machine natin. Dito ginagawa yung chassis. Lahat ng chassis ng MB papuntang CJ8. Isa lang ang ginagamit nilang sukat ng chassis para sa lahat ng jeep na binubuo nila. Sa loob lamang ng ilang minuto ay may bago ka na agad na chassis. Makita natin dito yung mga flooring natin na binubuo. Dito natin makikita kung paano nila mano-mano pinupukpok ang flooring. Kailangan pa rin talaga ng manual hammering sa ibang parte ng mga panel dahil hindi perfect ang press. Kumbaga, meron pa rin part na kailangan ng mano-mano na proseso. Pagkatapos ay ikakabit nila ang brace sa ilalim para maging mas matibay ito. So, start tayo sa front body natin. Meron po tayong mga reinforcement top cowl adapter. Sa part na ito, dito naman ginagawa ang cowl. Mano-mano din itong pinupukpok para makuha yung saktong bend sa gilid ng cowl. At kapag meron ng sobra sa lata ng cowl, ay tinatanggal ito. Ito ang finished product ng cowl. Iba't iba ang design nito depende sa variant na gagawin para sa jeep. And then, here po, ginagawa po nila yung may dashboard din po tayo. Ito yung dashboard na tinutukoy ni ma'am. Dito nakalagay yung mga gauges ng mga jeep. So, dito naman po yung next is para sa rear body natin. So, from there, front body assembly to here po is yung sa rear body assembly po natin. Nandito naman tayo sa rear body assembly. Kung mapapansin nyo, ang sidings ay nilalagyan ng isa pang lata. Siguro ito ay dagdag tibay sa ating sidings. Mano-mano itong pupukpukin para ito ay mag-fit sa sidings. Tapos gagamitan naman siya ng spot welding para idikit yung pinukpok ni kuya sa sidings. Sunod naman nito ay yung sidings para sa may bandang unahan ng kaha. Dadaan din siya ng spot welding dahil meron din itong pampatibay na idinidikit. At ayan nga ang finished product. Ang bawat parts ng jeep dito ay may specific na hulmahan. Kagaya nga nito, ang sidings natin ay gagawa ng magandang pakurupa para sa kantuhan nito. At ito na, tapos na siyang gawa ng magandang pakurupa dito sa ating sidings. Tingnan nyo naman ang quality ng gawa. Naman pong area na to, so dito po yung fitment area. Dito po pinipit yung mga accessories po natin. Then ito tulad po nito, meron po tayong for fitment na sa running unit natin. So, dito naman, ito yung outcome ng rear body natin. So
Nasa release na siya. So, ang inaantay na lang po natin dito is yung front body natin na manggagaling po doon sa area natin, sa unang section. And then dito po is naman is yung sa mga big bodies natin, ito po yung meron na siyang front body and then meron na rin siyang rear body. So, ito na po yung body natin na under metal finishing po siya. Today, may endorse din to for painting na rin after ma-metal finish tulad ng mga ganitong surface. Yan. So, kitang-kita din yung markings ng ano natin, ng body natin. So, may jeep mark. Dito sa part na to, pinagsama na ang front at rear panel nitong ating kaha. Ito yung mga ano natin para sa rear seat. Opo. Rear seat and front seat. So, ito naman yung para sa front ano natin, front flooring. Ito yung front flooring na para sa mga malalaki nating bodies. Tulad ng mga CJ7, CJ5. Next naman po natin is yung para sa mga accessories natin. Para sa accessories natin, andito yung hood. And then ito yung parts ng fender natin. As you can see naman dito sa hood natin, may makikita din tayong wheelies. So sa body natin may jeep mark, itong hood naman natin is may wheelies mark. Sa paggagawa naman ng hood, meron din silang mano-mano na hulmahan. Sayang dahil wala tayong naabutan na naguhulma ng hood. Ang naabutan lang natin ay polishing na ng mga hood. Sunod naman ng hood ay itong fenders. Ang fenders ay kinakabitan din ng mga brace para mas matibay at hindi naman agad-agad mabibingot ang ating fenders. Ginagamitan din ito ng spot welding para magdikit ang lata nito. Kita naman natin yung para naman sa grill natin. Grill natin at the same time meron din siyang wheelies mark. Sa paggagawa naman ng grills, ito ay ginagamitan ng press para mabuo at mahulma ito. Tapos mano-mano ulit siyang dadaan sa proseso ng pagpupukpok. Then next naman, ito yung para sa mga gas tank natin. So sa gas tank natin, ito may iba tayong klase ng gas tank. May big spout tayo, and meron ding mga M38A1. Yan, ito dito po ginagawa lahat ng mga gas tank po natin. Maglalagay ng spout. Yan. Dito naman ay hinihina ang ating gas tank para kabitan siya ng spout. So next naman natin, after ng gas tank, meron tayong mga windshield. Windshield naman natin. So, sa windshield, dito po yung paano ginagawa. Yan. Itong windshield natin na to para sa MB wheelies natin na body. Sa mga order na pang-kit. So, itong chassis na to is para sa order naman na pang-maxi kit. Meron ding in-order na chassis lang din. Yan. So, dito ginagawa na itong area na to. Dito lahat chassis, frame horns, dito lahat. Okay, next, tapos na po tayo sa traditional jeep natin. Punta naman po tayo sa mga special project natin, mga trailers. May CNC tube bending machine din po tayo doon. Dito sa part na ito, dito nagsisimula ang mga lata na hindi pa na-pepress. Kumbaga, dito yung unang step ng mga pagkakat ng mga lata bago ito ihulma sa kanya-kanyang pyesa. Kagaya na lang ng mga ito, ready na sila para i-press, para ihulma sa nais na itsura o hugis ng pyesa. Dito yung trailer area natin. Ang ginagawa dito yung mga body tubs, fender, STC. So, mga customized po natin, item dito po ginagawa sa 4x4 trailer. So, under trimming stage na po kami dito sa trailer tub namin. So, ito po yung outcome. Nasiwansin naman po yung quality ng tabs natin. And to make sure na rin na hindi rin magasgasan yung mga item, may kanya-kanya siyang cart. Ini-stretch film din siya para iwas scratches din. Okay, so balik po tayo doon sa area. So
So dito tayo sa ano natin, FG area natin, yung mga finish goods natin na mga product. So ito, naka-crates na rin. Pwede na to i-load. Ayan. Then para sa traceability, meron tayong nakalagay ng mga pangalan kung anong klase body siya. Okay, so yung kanina nakita nyo po yung sa ano natin, para sinasabi kong seat frame natin. So ito na yung pinaka-output. So from metal preparation to cutting to bending, dito na rin po ina-assembly yung mga ano natin, upuan natin. So may sarili tayong mananahe. Dito kinakat lahat ng mga kailangan natin, leatherette, lahat ng parts, from small parts to big parts, dito rin tinatahe. Yan, hanggang sa paglalagay ng mga foams, dito na rin, plywood. Yan, hanggang sa gun tacking, pagkatapos ng assembly, paglagay ng foam, mga leather, and then dito na rin kino-cover. Ang pinakahuling process ay ang pagpipintura. Ito ay pinipinturahan ng anti-corrosion paint para hindi ito mangalawang. Pagkatapos itong mapinturahan at mapatuyo, diretso na ito sa crate para i-load at ma-deliver sa customer. Karamihan sa mga orders nila ay dadalhin sa USA. Sa USA, napakasikat pa din ng mga ganitong jeep. Pag bibili kayo ng ganito, buong body, mags and tires lang ang makukuha nyo. Wala pa itong engine na kasama, dahil body lang ang ginagawa nila dito sa MD1. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at kung gusto nyo kumuha ng unit ay pwede din kayo mag-direct message sa akin. Yun lang mga bossing, salamat.